I can see you. Magkano pa paugas ko? May 3 bars pa ako eh. Sir, 100 lang. Tipid-tipid lang tayo ngayon. Yan. Thank you. Sana abot ang 100 mo. And good morning mga first timers. Biyahe with Ken, Motobike PH, Lasadik. At ako na hindi nyo makita kasi 1 cam lang ang gamit ko. Hello! Ayan, mga first timers. Ha? Travel vlog again. Biglaan. Okay, ayan. Wala tayong isang camera eh. Single cam lang tayo. Babaya tayo ngayon gamit ang ating Honda Airblade. Let's go, bro. Kamusta kayong dalawa? Okay naman. Okay naman. Oo. Basta tulog? Ayos? Basta tulog? Okay naman. Parang tulog ko din. Para walang naman, no? Nakatulog ka na maayos? Oo. Ako rin. Wapir muna. Hindi ko kasi sila nakakasama sa bahay kasi nga sa first time moto tayo nakatira. Sila sa Dick, bro. Kamusta tulog mo? Hindi ako naniniwala hindi na tuya ka. Hindi ka naniniwala hindi na puya to. Biyawid ka ng mag-pacing. Ikaw bro, mauna. Chill-chill lang naman tayo. Chill-chill pa bro, mamaya sagad-sagad yan. Yeah! Talagang sinadya. Okay na mo, nawala na agad si Ken. Talagang sinadya ako na 100 pesos lang ang kinarga ko na gasolina dito sa airplane natin kay Biyaya. Kasi para makita niyo kung gaano siya katipid sa gasolina. Today, pupunta tayo ng Valdivia Falls. Mabilis ang biyahe lang kasama tong tatlo. Good news, hindi mo magkasya dyan. Oh my God! Wow! Tara. Ay, napakasarap isingit. Napakasarap ipreno. Ang sarap ng hatak talaga. My favorite daily bike. Lasadik, let's go! Ayan, shoutout muna sa Honda Motorcycle Philippines. Maraming salamat. Itong biyahe na to ay biglaan lang talaga. Biglaang biyahe lang to kasi naubos na yung episode natin sa Liuliwa, Zambales. So since wala naman talaga akong ginagawa today at itong mga kasama ko wala rin, at syempre content creator tayo eh, kailangan natin mag-upload eh, yung trabaho natin eh, ayun na! Munti ka na ka doon. Ang bihira. Alanganin. Ayan, nagkayayaan na sige nga, quick biyahe lang muna tayo. Kahit DRT lang, mag-falls diba, ganyan, short ride. Tapos maligo. Syempre alam nyo na yan, kapag ikaw talaga ay ang hanap buhay mo talaga ay pag-YouTube, gagawa ka talaga ng paraan para makapag-content ka, di ba? Pero syempre, yung content na hindi labag sa kalooban mo, yung content na gustong-gusto mo talagang gawin, para kahit nakakapagod man yan, eh hindi ka mapapagod. I mean, hindi ka mababurnout. Masaya, napagod, di ba? Hindi ka pagod at stress pa. Sarap! Bilis! Siguro mga isang oras lang, nasa DRT na tayo. Ayan, na-miss ko to i-drive itong motor na to sa malayo. Nagagamit ko lang kasi itong Honda natin nang naayon sa pangangailangan natin. Sa daily use ko, ito yun. Ang sarap, oh! Eh wala naman tayo ibang pag-uusapan sa biyahe na to at short ride lang to. Eh pag-uusapan natin itong DC Biyaya, itong Honda Airblade natin. Magkakaroon lang ako ng konting impression na hindi sa pagiging bias sa Honda. Alam nyo naman yan na meron tayong 4 na motor. Ito walang bulahan to, walang bulahan. Meron tayong malaking bike, si Optimus. Pero hindi naman sa inaano ko siya. Alam ko malakas siya, mabilis. Talagang yung body position mo okay, pero may ngawit factor talaga ako sa malalaking bike. Kumbaga maxi scoot na yun pero talagang nagpunta lang kami na Zambales ay talagang short ride lang naman yung Zambales eh. May tulog pa nga yun eh. Ang sakit ng katawan ko pag-uwi. Grabe, talagang pagod na pagod ako. Kasi diba kadalasan kasi sa mga ride ang iniinda natin yung ang sakit ng katawan ko sa biyahe, parang ganyan, diba? Parang
sa haba ng biyahe natatagtag yung katawan mo. Napaka-importante pa naman ng comfortability sa biyahe ng motor, di ba? Hindi talaga ako dati fan ng Honda, ng mga scoots ng Honda, pero nung nagkaroon ako ng ADV, sabi ko, wow, ano ba to? Ba't ganito to? Ba't ganito kaganda tong motor na to? And then, natry ko na rin yung PCX. Ganun din. Tapos natry ko na nga rin itong Airblade. Ganun din. Hanggang sa nagkaroon tayo ng sarili nating Airblade. Basta may something sa mga motor na Honda na hindi ko maipaliwanag eh. Nako-compare ko yan. Paano ko nasasabi? Kasi nako-compare ko yan kasi nagdadrive na ako ng ibang brands na motor. Pero kapag nasa Honda ka, hindi ko alam kung maganda talaga yung shocks ni Honda. Sa ADV 150, given na yun na maganda talaga yun. Pero sa PCX, sa Airblade, talagang, alam mo yun, no? Ang ganda ng ano eh. Basta, parang sofa feels. Intersection na tayo pa, Bustos. Ito tayo. Parang tinatapon-tapon ako ng motor na to, no? Ang ganda ng arangkada nito eh. Di ba? Alam ko, si Biyahe Weekend ay mag-extend dito sa atin sa Luzon. Sabi ko nga sa kanila antayin na lang nila kaming pumunta ng Davao para 4 na kaming umuwi ng Davao. Sa March 23 na kasi yun. Malapit na 1 buwan na lang. Sabi ko 1 buwan pa kayo dito para marami pa tayong magawa. Mas marami pa tayong mapupuntahan. Baka nabitin to lahat sa bahal sa liwa eh. Marami pang pwedeng galaan kasi dito. Pero ako naman, siyempre, ako naman taga dito na kasi, di ba? Siyempre sila, mga taga Mindanao yan. Tapos tayo mga taga Luzon, di ba? Kung ano meron tayo dito, parang normal lang sa atin. Parang fresh sa kanila. Ako naman, gusto ko naman sa Mindanao. Try nga natin kung speed nito. Grabe, nag-109, no? Nag-110. 111. Pwede na sa ganito kalaki kong tao, di ba? Honda Airblade nag-111 yung speed. Pero kung mag-aanggang driver to, mas mabilis to. Bakbak. Uy, alanganin. Pasok tayo na sa Nick. Hampas loopers na pacing to. Napakabilis ang biyahe natin. Wala yata 25 minutes. Nandito tayo mula sa bahay. Pero diretso tayo. Wala mo na stop over. Doon na sa may Red Horse Beer. May malaking arko. Doon na kami doon kami mag-stop over. Bakbak na bakbak si Ken eh. Takbo nga hampas looper eh. Portido may angkas pa yan. Oh, and speaking of ano pala, total na pag-uusapan na natin yung looper, hampas loopers. Ayan, nag-decide na ang hampas loopers na hindi na kami mag-North Luzon Loop kasi nga this coming April tuloy na ang aming Philippine Loop. Hampas loopers, Philippine Loop. Kaya ngayon talagang magpupursige kami magbenta ng mga jersey namin na yun nga, yung fundraising namin. Kasi nga malaki ang budget namin kailangan sa Philippine Loop. At least 50,000 ang hawak ng isang tao. Yun ang pinaka-base na budget ha. Kumbaga tipid mode na yon. Pero dahil nga magkakasama kami at 6 kami, ay kahit pa paano makakatipid kami. Kasi kung ang 50,000 ay tipid na or sakto na sa isang tao, walang sharing yun ha. Solo mo lang yun. Pero kung 6 kami, kunwari sa hotel na titira namin worth 2,000, ay di hati-hati yung 6 makakatipid. So parang sapat na yung 50k na dala-dala namin sa Philippine Loop. Yun ang wino-workout talaga namin. Kaya sa mga gustong umorder ng pre-orders ng hampas loopers na jersey, meron tayo. Yung iba nabigyan na, inaantay ko na lang yung stocks natin sa first time moto, and then ako magsisimula na magbenta. Yung mga kasamahan ko sa hampas loopers ay mga nagbibenta na sila. Yung sa akin ay inaantay ko lang yung stock sa shop, saka ako magbibenta. For only 1,200 pesos ay magkakaroon na kayo ng J3D hampas loopers na jersey at masusuportahan nyo pa kami sa Philippine Loop namin.
Sana all minamassage habang nagda-drive. Ang takas talaga yan. Ha? Ang takas talaga yan. Malakas to bro. Airplane din, di ba? Airplane yung gamit ni JM. Ito yun. Arangkada. Mabilis na rangkada na to. Gusto mo rin ba? Ha? Wala na to. Bakit? Gusto ko na ata event ito. Gusto ko na ata airplane. Pero seryoso gusto mo ng airplane? Mag-airplane ka bro. Ano yan? Mas malakas talaga siya. Mas tingin. Hindi, tsaka matipid sa gasto. Oh, for sale na yung motor ni ano ha, ni Lasadik ha. Yan yung 1G dati. Yung may ano, may grahe. Oo. Red Horse Beer na tayo. Stop over muna tayo dito. Yan. Buko. Pares Beef Mami. Pares. Parang kayong dalawa. Okay, stop over muna tayo. Mukhang ma-impluwensyahan natin si Lasadik mag-airblade. Bibenta daw niya yung M3 niya. Small and incredible. Si Crisel, si Moto Babe, uuwi na. Papaiwan ka. Hindi ka nalulungkot, Moto Babe? Oo. Parang magpapamiss na muna. Papaiwan ako. Oh. North Luzon Loop. Ay, ayun! Oo! Yun pala yung dahilan. Hindi ko pa nagkikwento, pero ang Hampas Loopers kasi nag-decide na hindi na kami makakapag North Loop kasi nga matadaanan din natin sa Philippine Loop eh. Ilang buwan na lang, April na yun eh. Ngayon, syempre nung isang linggo, nag-live ako sa Facebook at nakasama ko si Jawo, si Kambal na gustong sumama sa Philippine Loop. Ikaw bro, bilang isang bumabiyahe talaga ng... Kasi hindi ko alam kung paano ko ano yung si Kambal. Baka mabigla. Anong payo mo kay Kambal? Kumbaga kapante siya sa Gamit ng motor. Hindi man buo ang Hampas Loopers na sa North Loop na gagawin namin. Pero matutuloy kami. Ako, si Jawo, tsaka si Biyahe with Ken. JM. Si JM. Tama si JM. Sama niya? Sama siya? Ayun, 4 kami. Dati pinagpaplanuhan namin eh, pero kasi malapit na kasi yung April para sa Philippine Loop. Tapos may North Luzon dikit eh, 2 buwan eh. So ito, para lang pagbigyan natin si Kambal. Kasi ano bro, gusto niya sumama sa Philippine Loop. Bago siya kumbaga ito yung ride na kung saan siya magde-decide kung sama pa siya o hindi. So, para kasi ito yung pinakamalayo niya na biyahe, di ba? Nasa 1,004 yata, no? Ito yung deciding ride. Yung North Luzon Loop, parte lang yun ng Luzon. Pero kapag nag-Philippine Loop tayo, yung Luzon talaga, gilid ng Luzon, doon tayo dadaan. Ang Philippine Loop, ang North Luzon Loop lang, yung medyo nakita lang. Kasi sa mga loop na ganyan, hindi ako naniniwalang kailangan mo ng mabilis na motor eh. Kaya hindi mo kailangan ng malakas na motor. Ang kailangan kasi sa mga loops, sa mga long rides na ganyan, is yung stamina ng rider. Hindi kailangan malakas yung motor mo. Ang malakas nga ng motor mo. Tapos ikaw, hindi ka pa nakaka 100 kilometers, eh matamlay ka na. Yun ang mahirap sa mahabang ride. Kaya ako, ang dami nga nagtatag sa akin sa mga boss Ironman. Yung mga, anong tawag doon? Endurance ride. Merong 2 endurance ride na ini-invite ako eh, yung Boss Ironman, tsaka yung isa pa, yung sa Isabela. Pero nagpas ako kasi naglo-long ride naman ako, pero hindi ako para sa ganun eh. Ayoko nang nagra-ride nang nakikipag-compete ako. At ayoko nang hindi sa KJ ako, pero ayoko mag-ride nang nakikipag-compete ako sa iba. Okay lang ako sa daan-daang kilometro ng tatakboy ko sa araw-araw. Wag lang yung isang straight na 1,200 kilometers tapos babakbak ka kasi meron kang gustong habuling award. Hindi naman ako, pero nire-respeto ko naman yung iba na gustong gawin yun. Kumbaga kanya-kanyang choices tayo eh. 1,200 kilometers, aayawan ko yun. Pero kung sa sarili kong biyahe, kunwari 500 kilometers per day tapos araw-araw, doon ako. Kailangan ko na may tulog. Ayoko kasi puyat, ayoko mag-drive ng puyat, di ba? Doon lang tayo sa loop na ano lang, ba? Enjoy lang. Ang gusto kong makuhang award, yung Philippine Loop.
Sipol na agad tayo. Bilis ng takbo namin. Sumobra sila. Akala ko alam na ni Ken eh. Let's go. Saan sila? Sadik? Ba't nawala sa likuran? Let's go, biyaya! Nawala sila sa dik. Solid. As always, malamig dito. Oy, nalaglag yung ano. Timba. Welcome to DRT. Nawala na sila sa dika. Hindi ko na nakita sa likuran na. Ano kaya nangyari dun? Walang iya ito si Ken, no? Di ate binabakbak eh. Diba nakakasunod yung airblade natin? Up! Careful! Buhangin. Hindi sasantuin ng gulong natin yan. Kahit anong ganda pa ng gulong mo. Try naming lutuin yung baler bago mag North Loop. Yayain ko si Ken magbaler. Kung uuwi man si Motobabe sa 13, eh magkakasama naman kami niyan na next month. Magmumotor din tayo lahat dun. Ikot tayo ng Mindanao. Pupunta tayo ng Mati, Agusan, yan, Davao. Magsasamal Island kami. Ang ticket namin kasi papunta lang. Wala kami ticket pabalik. So tingnan natin kung hanggang saan yung kakayanin ng lakas natin na mag-ikot sa Mindanao next month. Nako po, espalto. Alam na this. Favorite ng mga pasloopers. Malapit na tayo. Ano ba naman yan? May aso? Slow down daw, Ken. Try natin tawagan. Hindi kaya nasiraan yun, bro? Nakakasunod naman siya sa atin eh.
kaya sila sa dik, no? Sa dik! Baka na, nabigay pa ng salit. Nakitang kawawa sa... Kaya out ako dyan ha. Ano ba, nag-ano pa yun sila sa dik na... Ano tawag doon? Kilala tayo. Kaya tayo. Anong tawag doon? Kaya mo yan. Poverty porn. Poverty porn vlog sa dik. Kung ako kay Lasadig, hindi ako lagi magpapahuli. Alam mo kung bakit? Siya kasi laging topic magulo. O yan, tumatawag na. Cancel.